Magandang umaga sa inyong lahat, ang haliman hapon o gabi. Ako na naman po ito, si Brother Joe ng Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. Nung year 2006, yung ipapalabas pa lang yung Mission Impossible, I think number 3 ni Tom Cruise. So kasi minsan nanonood ako ng movie. Matagal na yun, 2006. Ang ginawa ko, bumili ako ng ticket sa sinihan. Kasi sa sinihan kapag nakapasok ka na sa main door, ay pwede ka nang manood ng sine at kung gusto mong manood sa iba pagkatapos, yung magja-jump ka sa ibang movies na pinapalabas kasi may mga kanya-kanyang door yun. Nakita ko MIB. Sabi ko, ito muna kaya mapanood ko. Pero manonood ako ng ibang movie. Pagpasok ko doon, kita ko yung mga tao nasa gitna. Sabi ko, parang ba't nasa gitna sila lahat? Pagkatapos binati ako ng yung ibang nakaupo ron. Good afternoon, sabi sa akin. How you doing, man? Sabi ko, I'm great. How about yourself? Good. Akala niya, kasama nila ako sa group. Sila pala yung Rotten Tomatoes. Sila yung nagbibigay ng grado sa isang movie. Panonoorin nila, i-criticize nila kung ano ng movie. Akala isa ako sa mga ganon. Sabi ko, what's going on here? Why you guys carrying notes and pen? Binibigyan pala nila, kinikritics nila yung nagbibigay sila ng yung mga comments, critic para merong parang guide yung mga manonood kung mataas ang percentage o parang gano'n na binibigyan nila ng rate. Sabi ko, ganun ba? Showing na ba to? Hindi pa raw showing. Kinabukasan pa lang daw mag-show. I thought it's already, for public viewing na, sabi kong gano'n. So, umalis ako. So, sila pala yung nagbibigay ng rating sa mga movies na pinapalabas. Tapos, lumabas na ako, pumunta na ako sa movie na pinapanood ko. So, sila pala, nakikita na nila yung simula at saka ending ng movie. Kaya naglalagay na kagad sila ng sinasabi nila. So, ganon din ang ibig ko sabihin, ipaalam sa inyo. Alam nyo ba na ang buhay natin dito sa mundo, maging ang earth na ito, are all pre-recorded na? I mean, para sa mata ng Diyos, it's done. Just like a movie. Na-review na ng Panginoon at kung sino-sino ang papasok sa langit, He knows already. He knew. Meron siyang foreknowledge. Dahil tayo sa mundo na to, kung titingin ng Diyos, titingnan niya ang nangyayari sa mundo, ang nakikita niya na kung titingnan natin sa Biblia, ay tapos na. Kaya nga sa Bible, di ba? Sinabi ng Diyos yung mga prophecy, new heaven and new earth. May tapos doon nagpuntaan yung mga matutuwid na tao. Ibig sabihin, tong earth natin na to, ay napanood na kagad ng Panginoon. Tapos na para sa Kanya. Yung ikaw mismo, ako mismo, yung future natin, nandun na. Nandun na tayo, nakapasok na tayo sa kapahingahan niya. Kasi ayun ang sinasabi ng Ecclesiastes chapter 1 verse 9 hanggang 11. Ang sabi rito, that which has been is what will be done, and there is nothing new under the sun. Isa ito sa nais ko sabihin sa inyo.
Ibig sabihin ng pag-i-stay natin dito sa mundo ay kung yung mga nasa langit na nakakakita sa atin dito ay tapos na pala, parang napanood na nila yung movie. Para tayong movie, yung Earth, at tayo yung mga artista. Ibig sabihin napanood na. Tulad ng binasa ko sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Kaya sabi rito, hanggang 11, sabi rito, that which has been is what will be done, and there is nothing new under the sun. Walang bago sa ilalim ng araw. And there is nothing new under the sun. Pagkatapos, ang sabi rito sa verse 10, is there anything of which it may be said, I see this new? Meron ba mga bagay na sino man magsasabi na, ito'y bago, ito'y bago. Ang sabi rito, it has already been in ancient time before us. Matagal nang naganap. And verse 11, there is no remembrance of former things, nor will there be any remembrance of things that are to come. Yung mga bagay na padating ay walang nakakaalala by those who will come after o yung mga darating pa. Ang ibig sabihin nito, kung babasahin niyo yung Ecclesiastes, lahat ng naganap na rito sa mundo, sa earth, halimbawa yung mga discoveries, yung mga wars, rumors of wars, yung mga nagaganap worldwide, flood, earthquakes, lahat ng bagay na yan, naganap na. Ibig sabihin, tapos na. Sa trono pa lang ng Diyos, nakaupo siya ron sa kanyang trono, napapanood niya, para sa kanya, tapos na. At yung future natin already, nandun na sa kalangitan. Tingnan natin to. Basahin ko sa Romans chapter 8 verse 18 para lalo natin naihimay-himay o na unti-unti. Romans 8:18. For I consider that the sufferings of this present time, Apostle Paul, he was mentioning the present time, yung time niya na yon. I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Hindi maikukumpara kapag yung kaluwalhatian na yon ay maipahayag na sa atin. At ano yung bagay na yon na ang pinag-uusapan dito ng Biblia sa atin, ang sinasabi sa atin dito? Lahat ng naganap na sa earth na ito, hindi ito bago sa Diyos, kundi naganap na, napanood niya na. He knows who's who ang papasok sa langit at hindi. 1 John chapter 5 verse 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. 1 John chapter 5 verse 7. Merong tatlong nag-testified o bear record in heaven. The Father, the Word, we know who's the Word is Jesus Christ, and the Holy Ghost, and these three are one. So may nagpatotoo na. Tulad na sinabi ko, nung sa sinihan, pagpasok ko, merong mga yung nagbibigay ng rate, yung tinatawag na Rotten Tomatoes. Dun sa movie na MIB o Mission in Action ni Tom Cruise na number 3. Bago pa pala mapanood ng mga tao yun, sila napanood na nila. Nagbigay na sila ng rate
kung anong klaseng movie, yung mga effects, lahat na iano na nila. Ibig sabihin, sila ang una nakapanood. Ganon din ang kasaysayan ng Earth, kasaysayan ng human race. Ang unang nakakita at nakapanood ay ang Diyos. Spectacle nga tayo ng Diyos at ng mga anghel sa langit. Napapanood. Proverbs chapter 16 verse 22. Understanding is a wellspring of life to him who has it, but the correction of fools is folly. Proverbs 16:22. Ang kaunawaan ay tulad ng bukal ng buhay para sa kanya sa taong mayroon ito. Ang nais ko ipaabot sa inyo, hindi itong present world na ito ang siyang pinaka-importante. You know bakit? Sinabi ng Biblia, ang sanlibutan at ang mga layaw nito ay lilipas. Merong importante talaga. Ganito yan Di ba minsan, tayong mga tao, pag nakakita tayo ng isang bagay, nakakita natin, o yung pangyayari, parang nasasabi natin sa sarili natin, parang nangyari na to Ang tawag ng deja vu. Parang nakita na natin. Halimbawa, nakakita ka ng isang babae, kayo mga lalaki, parang familiar sa inyo, familiar yung mukha ng babae kung saan nyo nakita. Parang kilala nyo na siya. That's deja vu, di ba? Kung tawagin. Halimbawa, ito. Naglalakad kayo. Nakakita kayo halimbawa ng isang lugar. Parang narating nyo na yung isang lugar na yon. Hindi nyo lang matandaan kung saan. Parang nakita nyo na. At nararamdaman nyo na nakita nyo na to at nakikiramdam kayo kung anong kasunod. Yung iba sa inyo, merong masamang pakiramdam, may masamang parang pangyayari sa isang lugar na yon o sa isang bagay. Ganon ang ibig sabihin. Ako nga it was 2009, nung nasa Iraq ako, deployment ko. Nandun kami sa open vacant lot ng building namin. Yung ano namin, yung tawag rito, yung tinatawag na building na binabantayan din namin. Naglalaro-laro yung isa ro ng yung bangko, hinahawakan niya, tinitimbang niya sa kamay niya, yung upuan na mabigat. Tapos yung isa naman, yung tinitimbang niya, yung map, yung hindi poste, yung pole ng map, tinitimbang niya na ganun. Nilalagay sa sapatos. Tapos ako naman, yung bangko, pinakita ko sa kanila na kaya kong itimbang sa paa ko. Nag-flashback sa akin, parang nangyari na to. Iniisip ko, mamamatay ba ako dito sa pangyayari na to? Meron bang masamang epekto to? Parang nangyari na to, nangyari na. Ito, kasama ko yung mga kasama ko, ganitong ganito. Alam niyo ginawa ko? Binaba ko yung bangko, umupo ko sa sulok, nag-isip ako. Nangyari na to, nakarating na ako sa pangyayari na to. Ano mangyayari sa akin? Mamamatay ba ako dito sa labanan o ano? Pagkatapos nun, hindi ko na inisip. Sabi ko, baka nagkataon lang ganun. Ganun ang ibig ko sabihin na ang tawag ron ay reflection. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kasaysayan natin, tapos na sa mata ng Diyos. Napanood na. Minsan nagre-reflect sa atin. Yan ang mystery. Nagre-reflect sa atin. Kalimitan sa atin, ito, nananaginip tayo, di ba? Na lumilipad. Marami sa inyong kanyan. Ako, naranasan ko na yun. Lumilipad kayo.
Lumulutang kayo sa hangin, di ba? Sino siya yung nakaranas nun? Siguro, yung mga nakakapakinig ngayon, nakakapanood. Naranasan yun yan. Sasabihin ng matatanda, hindi, lumalaki ka lang, tumatangkad. Hindi yun eh. That's also the reflection. Kasi di ba may kanta nga ng sa yung gospel song, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. We are all spirits. May mga souls tayo. When we die, we just fly. Babalik tayo sa Kanya. Ngayon, yung panaginip natin ganito, nagre-reflect yun, nagbabounce sa atin. Na yung future natin, nandun na. Nauna na sa Diyos. Napapanood na nila, nakikita na nila, tayo hindi. Eto, merong, alam niyo sa science kasi, lagi kong sinasabi to, ang nearest star sa solar system natin ay ang Alpha Centauri. Ito ay isa triple star system located just over 4 light years or about 25 trillion miles from Earth. Matagal na yun, 25 trillion miles mula sa langit. From Earth to Alpha Centauri, ang travel time dito using speed of light ay 6,300 years. Kapag nag-travel ka from Earth papunta sa Alpha Centauri, yung nearest star ng ating solar system. So, kinakailangan mo ng 6,300 years para makapag-travel ka, para makarating ka doon. Yung mga scientists ngayon, yung National Aeronautic Space and Administration ng yung NASA, magpapadala sila sa 2040 ng probe. At marireach nila yung Alpha Centauri mga 2060. Mga 2060 or more. Na year 2060. So, kung ikaw ay nasa Alpha Centauri, halimbawa may nakarating na probe doon, may telescope halimbawa, na nakuha na o mayroong nagmamandate ng telescope doon. Pag tumingin sila sa Earth using the telescope na nandun sa Alpha Centauri na nearest star, ay yung makikita nila is 4 years, almost 4.5 years ang nakalipas na. Pag tumingin sila, halimbawa, yung bandera, halimbawa ng Pilipinas. Yan ba yung bandera, di ba? Pag tumingin sila ron, wala na pala yung bandera, building na nakatayo. Ibig sabihin, 4 years and a half past na ang nakalipas, kahit sumilip sila sa telescope. So, ibig sabihin, tapos na. Walang present. Yung present, ngayon, halimbawa yung isang tao nasa Alpha Centauri, yung present niya nung nandun siya sa Alpha Centauri. Pero pag tumingin siya sa Earth, wala na yung present doon. Past na yung napapanood niya. Ganon din pag nasa langit, nasa heaven na ang isang tao. Pag nakita niya yung Earth, wala nang Earth. It's gone. Naandun kasi may new heaven and new earth na. Kung naintindihan niyo ibig sabihin. Kaya sinabi ng Biblia si Jesus, He is the same yesterday, today, and forever. Siya yung past, present, and the future. Dito sa earth, alam natin na present tayo, di ba? Ito ang present life natin. Hindi dyan natatapos yan. Dahil yung present life natin na to ay tapos na. Bibigyan ko kayo ng isang example na
Kasi sa science kasi, tinatawag nila ito na quantum physics, na pwedeng pumunta ang isang tao sa isang future niya, pero anong gagamitin niyang sasakyan o vehicle, at sabi nila hindi pwedeng makita ng isang tao yung future niya, yung sarili niya. Kasi imposible. Kung napanood niyo yung Back to the Future, di ba parang ganun. Pero in the Bible, it's possible. Marami sa Bible yung mga verses, chapters, na nangyari yon. They cross yung tinatawag na dimension ng mga tao sa present at nagpunta sila sa future. Jeremiah chapter 4 verse 23. Babasahin ko to. I beheld the earth, and indeed it was without form and void, and the heavens they had no light. And sa mga susunod, no humans, no animals. Si Jeremiah, dinala siya ng Espiritu ng Diyos sa past bago pa magkaroon ng tinatawag na yung creation, yung natapos na yung creation. Ito nakita niya, yung earth, it was without form and void, walang laman. Ibig sabihin yung earth is just like a floating rock. Nakita niya, without form and void. And the heavens, they had no light. Wala pang moon and wala pang sun. So, dinala siya ng Panginoon ng Espiritu. Pinakita sa kanya yung gagawing creation ng Panginoon. Tinransfer siya sa past. Kung nagawa ng Diyos kay Jeremiah na i-transfer sa nakaraan, let's say millions of years ago o billions of years ago, ay kaya ring naman na ipakita ng Diyos ang future sa isang tao na naroroon sa past, tulad ng kalagayan natin ngayon nasa past. Tingnan natin dito. Dito, kung makikita ninyo sa Book of Revelation, ang Book of Revelation ay nasulat noong 96 AD ni Apostle John. Nasa island of Patmos siya. Sa Mediterranean, malapit sa Greece. Bansang Greece. Si Apostle John, dinala siya sa future ng Panginoon. Transported into the future. Makikita niyo sa Book of Revelation, mababasa niyo. Pakikita ko sa inyo yung unang-unang makikita natin sa kanya. Dito, sa Revelation chapter 4, verse 1, after these things I look, and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, Come up here, and I will show you things which must take place after this. Tinawag siya ng tinig, inakyat siya sa langit. Tinransport siya. Pinakita sa kanya yung future. At hindi lang yon. Lahat ng mga gagawin sa mga mananampalataya ay nakita niya. Maging yung future na new heaven and new earth. Nakita niya. At yung mga tao na nagdatingan mula sa apat na sulok ng mundo ay nakita niya. Dito sa unang-una na puntos, si Jesucristo ang kaisa-isang purpose kung bakit
tayo ay nasa present pa. Si Jesus Christ, galing siya sa past at He knows the future, and then He went to the present nung panahon na yun na bumaba siya. Makikita nyo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 20 hanggang 28 yun kung babasahin ninyo. At hindi lang yun. Meron tinatawag na celestial bodies and terrestrial body na binanggit si Apostol Pablo. Ang sabi niya nga there are also celestial bodies and terrestrial bodies. Celestial body, katawan na pang langit. Terrestrial ay katawan na pang earth o lupa. Dinala siya sa kalangitan, si Apostle John. Yung body niya, nag-transform into celestial. Because flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Pero kaya siya nakapasok doon, tinransport siya ng Diyos in the spirit, at yung katawan niya ay naging celestial body para makapasok sa langit at makita niya ang trono ng Diyos sa kalangitan. Yung terrestrial body niya na panglupa ay pinalitan ng Diyos sa specific na transportation niya sa langit ay napalitan ng celestial body. Yung glory ng celestial body is one and the glory of the terrestrial body is another. So magkaiba yon. So yung celestial body ay heavenly, terrestrial body is earthly. Kaya Ecclesiastes chapter 3 verse 14, the Bible says, I know that whatever God does, it shall be forever. Yung ginawa ng Diyos na paghahayag niya ng kanyang sarili bilang isang nagkatawang tao, ang sabi ng Biblia, whatever God does, it shall be forever. It shall be forever. If God said that He will send His only Son, begotten Son of God, and this begotten Son of God, ang pangalan ay Panginoong Jesucristo, Jesus Christ, and this Son of God, ginlorify ng Father, ng Ama, at itinalaga sa lahat ng mga nilalang, sapagkat this Jesus Christ, siya rin ang lumikha sa lahat ng bagay. At ang sabi ng Biblia na whatever God does, it shall be forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it that man should fear before Him. There is three that bear record in heaven, the Father, the Word, our Lord Jesus Christ, and the Holy Ghost, the Holy Spirit. And these three are one, isa lang, the Godhead. So verse 15 ng Ecclesiastes sabi, that which has already been and what is to be has already been, and God requires an account of what is past. Lahat ng nangyayari sa atin ditong present, it's already been past. It's done. Kaya sinabi ng Panginoon, it is done. Means, kaya nga nakita ng Panginoon yung nando siya sa kanyang trono, nakita niya, sa kanyang kalangitan, sa kanyang karya, nakita niya na people need the Lord. Nag-send siya ng mga prophets, pero pinapatay nila mga prophets. Nung nagkatawang tao na siya, bumaba siya sa present ng earth ng mga tao. Although nakita niya, binigyan niya ang tawag rito parang
back to the past ang Panginoon. Mula sa future, pumunta sa past. Para ano? Para iligtas niya ang mga tao. Yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo ay maging way para ang mga tao ay makapag-isip at magsisi at manumbalik sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nung ang Panginoon sa Kristo bumalik sa kalangitan, umakit sa kalangitan. And then, ang kasaysayan ng earth, from the beginning, from the creation of all luminaries, all planets, all stars and universe and galaxies, pati mga bagay sa earth, lahat, solar system, nakita niya na. Kaya nga don't be surprised. Yung Milky Way galaxy, na-discover ng science, ng mga scientists na nag-e-expand. Which is true, nag-e-expand because the Bible said, the earth will be stretched out. Sinabi niya na yan sa Old Testament, napakarami. Huli na mga sa balita yung mga scientists. God said He will stretch out the heavens. Hindi lang yun. Mawawala sa kinalalagyan ang mga planets and solar system. Di ba sabi ng Biblia? Dadagundong magkakaroon pa yan ng pagdagundong sa himpapawid. That's the sign. Now we are in the process na magwakas ang sanlibutan, ang universe, ang space, lahat siya, mga skies, sapagkat God already saw the future. Ikalawa, whatever is happening to us in this present time has been showed up already in the past doon mismo sa Panginoon. Nakikita ng Panginoon yung mga nangyayari sa mundo, napanood niya na, parang sinihan. Napanood niya na at alam niya kung sino yung mga tumanggap na sa Kanya. Parang nanonood lang sa isang malaking CCTV camera. Ang nakikita niya ang nangyayari. Kaya nga yung Glasses C, clear as crystal, na nasa Revelation. Doon niya nakikita ang lahat Doon niya nakikita isang malaking parang screen, TV screen, na nandun sa kalagitnaan. Sabi rito, whatever is happening to us in this present time ay nangyari na. At ito ay isa ng past, nakalipas. Hindi, kaya nga sabi ng Ecclesiastes, sinabi ni King Solomon, sabi, vanity, vanity, lahat ng bagay na nangyari ngayon, na mangyayari at sasabihin ng ibang tao na bagong bagay lang ito nangyari. Hindi, nangyari na, sabi. Naganap na. Nangyari na. So whatever is happening to us, ano man nangyayari sa atin ngayon, it's in this present time has been showed up already doon sa kalangitan. Yung past natin. Ecclesiastes chapter 3 verse 22 sa letter B. For who can bring him to see what will happen after him? Sinong makakita, sabi? For who can bring him to see what will happen after him? Kaya nga, di ba naalala ko sa final judgment. And then, God will going to expose everything. Ipakikita niya sa malaking big screen siguro, parang big screen. Ito, ginawa mo. Dito, anong evidence? Anong evidence ng Diyos? Ayun, ang dami. Yung mga taong wala kay Kristo, yun, yung mga hindi nagsisi. Yung mga mas pinili nila nung nabubuhay pa sila sa mundo, sa present time nila, mas pinili nila ang kasamaan kaysa ang magsisi sa Panginoon. Ang sabi rito sa Revelation chapter 6 verse 11, sinabi ni Apostle John,
Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer, until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. Napakapalad ni Apostle John. Napanood niya yung partial, future ng mga believers sa Revelation chapter 6 verse 11. Yung mga believers na namatay sa salita ng Diyos. Yung mga believers na to, sa future to. Hindi sa panahon nila. Hindi sa panahon niya ni Apostle John. Kundi sa future na namatay sila pagkatapos sinabihan sila ng Diyos na wait, take a rest a little while longer until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. Ito yung mga tribulation saints. Hindi nga alam ni Apostle John what is tribulation. Nung nakita niya lang pagkatapos nung pinababa na uli siya sa earth, doon niya na sinulat yung Book of Revelation. Kaya dito makikita natin dito na in advance, napakapalad ni Apostle John, nakita niya yung future. Kasi binigyan siya ng celestial body ng Panginoon nung time na yon. At nakita niya ang trono ng kaharian ng Diyos, ang mga angels na nakapaikot sa kanya, sa Panginoon, yung mga nagpupuri night and day. Romans chapter 11 verse 25. Ang sabi rito, Apostle Paul said, "For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery." Ang gusto ko rin sabihin sa inyo, do not be, ang sabi, huwag tayong maging ignorant. You should not maging ignorant of this mystery. Ito importante sa atin. Yung mystery, malaman natin. Hindi yung, ang tawag rito, redundant na lang yung marami iba sa inyo siguro. Pupunta ng mga church, mga fellowship, ganun na lang. Redundant. Hanggang sa maboring, kinamaboring. Pero dito sa tunay na mystery at aral ng Diyos, ang sabi rito ay i-open ng Panginoon ang wisdom just like a wellspring. Tulad ng bukal ng tubig na babalon, aapaw, mag-uumapaw sa puso mo at sa isip mo. Yun ang pagiging isang tunay na mananampalataya sa Panginoon. Romans 11:25, "For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that the blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in." Ito na. When the fullness of the Gentile has come in, and then the end is come. Tapos na. Dahil nakita na ng Panginoon yung end. Halimbawa, kung kayo bibigyan ng Panginoon na tulad ni Apostle John, inakit kayo sa langit, ang napapanood nyo na, hindi nyo na makikita yung earth. It's disappeared na, dissolved na ang earth, dissolved na yung mga universe, dissolved na ang lahat. Ang makikita nyo na lang, Allen, the new heaven and new earth. Wala nang earth. Wala na yung earth na to. Wala. Tapos na. Kung nandun kayo sa langit. Kaya yung pinapanood ng mga angel sa langit na ngayon, wala na. It's done. It's past. Para sa kanila, it's already been past many years. Hindi lang 4.3 years o hindi lang 10,000 years, hindi lang 20,000 years ago, hindi lang 100,000 years ago past. Matagal ng past. Ang nasa langit ngayon ay yung future na. Kaya sinabi, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nandun siya sa langit. So yung future, ang nandun na, ang pinamumuhay o ang nangyayari doon sa kalangitan. Future na. So dito tapos na. Kasi ginawa na ng Panginoon yung pagliligtas. Kaya sinabi niya, it is done. Susundin na lang ng mga tao ang dapat sundin. Maalala niyo yung
Sa Book of Luke, yung lalaki na ang pangalan ay Lazaro na may sugat. Pagkatapos may isang mayaman din. Si Lazaro ay kumukuha lang ng mga leftover food na nalalaglag sa lamesa ng mayaman. Pagkatapos yung mga aso nga doon na nandun din, nanginginain ng pagkain na uhulog, nililik yung sugat niya, di ba? Tapos si Lazaro namatay. Pero yung kaluluwa niya, may takot siya sa Diyos eh. Kahit mahirap siya, pulubi siya, hindi siya nagnanakaw. May takot siya sa Diyos. Namatay siya. Yung katawan niya, inilibing sa libingan. Yung kaluluwa niya, dinala sa piling ni Abraham. Abraham's bosom. Yung ilang araw lang, yung lalaki din na mayaman, namatay. Pero yung kaluluwa niya, dinala sa impyerno. Sa hell. Nakakita niya ngayon si Father Abraham. Nandun si Lazaro. Sumigaw siya, Amang Abraham. Utusan niyo si Lazaro na bumalik. Utusan si Lazaro na itubog niya yung daliri niya sa tubig na malamig at isawsaw sa dila ko dahil naghihirap ako sa apoy na ito. That is hell, impyerno. Which is true, totoo. Na lugar na yon. Kasi sinabi ng Panginoon sa kanyang sinabing kwento, nilagyan niya ng pangalan. Ibig sabihin, totoong nangyari. At that moment, na meron talagang pangyayari ng ganon. Ay sabi ni Abraham, hindi maaring pumunta ang mga nandito papunta dyan. Abraham bosom yun. Doon nilalagay temporary yung mga matutuwid na taong namamatay. Yung mga taong namamatay na may pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ng mayaman, o sige, buhayin mo na lang yung si Lazaro at warningan yung mga iba ko pang kapatid para hindi sila mapunta rito. Ano sabi ni Abraham? Nasa kanila ang sulat ni Moses at ng mga prophets, meaning Old Testament. Paniwalaan nila yon, sundin nila. Ang sabi ng mayaman, kung may mabubuhay na maguli, maniniwala sila. Sabi kahit may mabuhay na maguli para sabihin ko ano nangyayari sa'yo, hindi pa rin sila maniniwala. Si Jesus Christ nga namatay at muling nabuhay Ilang tao lang ang naniniwala. Di ba? Kaya dito makikita natin dito, yung sa sinasabi ng Biblia, at nais ko ipaliwanag sa inyo. Ang Diyos ay hindi siya Diyos ng mga patay. Bakit sinabi ng Panginoon niya sa Matthew chapter 22 verse 30? Sabi ng verse 30 muna. Jesus said, "For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage." Tayong matutuwid. Sa resurrection daw, at the last days, kapag nasa langit na tayo, hindi na mag-aasawa o ibibigay sa pag-aasawa o kasal. But are like angels of God in heaven. Sa verse 31, but concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by God, saying, verse 32, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And God is not the God of the dead, but of the living. Sa iba kasi,
Pag binasa nila ito, baliwala eh. Maraming Christian ganyan. Ang alam na nila, God is not the God of the dead, but of the living. Pero malalim ang meaning nito. Malalim. Itong verse na to, it way back, long time ago, sa Book of Genesis. Matthew chapter 22 verse 30, yung sinabi na to. Ulitin ko. But concerning the resurrection of the dead, have you not read? Sa verse 31 yun. What was spoken to you by God saying, and then verse 32, ito na yun. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Yung mga namatay na matutuwid, hindi pala sila dead. Hindi patay. Dahil ang Diyos, hindi Diyos na mga patay, kundi na mga buhay. Kaya nga sabi ng Biblia sa Book of Psalms, di ba? In Him we live and move and have our beings. Nandun din sa Book of Romans yun. So kung ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay, kundi na mga buhay, ang tinutukoy ng mga buhay doon ay yung mga matutuwid na tao na nananampalataya sa Diyos. Sa mga makasalanan, they are really the dead ones, yung makasalanan. And then, who was in charge of the dead souls na mga makasalanan? The soul of sinners. Genesis chapter 3 verse 14, ito yung sinasabi ko na long way back. Nung magkasala ang mga tao, nung magkasala, sa Genesis chapter 3 verse 14, so the Lord God said to the serpent, yung serpent na ito, pinangalaanan to sa Book of Enoch. Ang pangalan niya, Gadrel. Meaning serpent. Kaya yung serpent na to, sabi ng maraming Christian kasi na si Satan yon, yung serpent. Lahat ng kilos ng mga fallen angels, even ng mga evil spirits, ay utos siya ni Satanas, ni Lucifer. Kung serpent na ito, hindi mismo si Lucifer, kundi isang fallen angels niya na archangel niya, ang pangalan ni Gadriel. Ang sabi nga, sabi ng Diyos dito sa serpent, kasi yung Gadriel nga pala na to, sa Book of Enoch, siya ay, ang itsura niya ay, moron serpent, parang gray, parang yung mga sa alien na malalaki yung mata. Ganun ang itsura niya. According sa Book of Enoch. Ang sabi ng Diyos, because you have done this, you are cursed more than all the cattle. You are cursed more than the cattle. Excuse me lang. Well, ako'y nagbalik. Nangangati na naman yung aking lalamunan eh. So dito, babalik tayo rito. So the Lord God said to the serpent,
Because you have done this, you are cursed more than all cattle. Yung cattle dito na binabanggit ay, ang translation ay bulls, B-U-L-L-S, bulls. Yung mga bulls, ay na simbolo ng mga ng mga tinatawag na demonic religion noon. Yung bulls, yung may sungay. You are cursed more than all cattle. Yung cattle, yung bulls, yung may sungay. And more than every beast. Beast. Yung translation doon sa Hebrew is behemoth. Na makikita niyo sa Job chapter 40 verse 15 hanggang 19. Sa verse 19 sabi, He is the first of the ways of God. Only God who made him can bring near his sword. So yung tinutukoy na beast ay behemoth. Nagagamitin din yung pangalang beast sa Book of Revelation. Di ba? And the beast na sinakyan ng babae. Yung babae na yon, she's symbolizing religion. At yung beast na yon, kakainin siya. Kasi yung beast, o yung behemoth, that is satanic. Yung mga teaching nun. Religion, ibig sabihin. Ang sabi rito, tutuloy ko muna yung basa. And more than every beast, and more than every beast of the field, yung kinurse na, yung snake. O yung serpent, snake. And more than every beast of the field, on your belly you shall go. And you shall eat dust. Who's in charge sa mga dead souls? Yung serpent. Kasi yung belly rito, it's symbol. Belly, this is the belly of Sheol. Where dead sinners goes. Doon pumupunta. Ang tawag ron ay gates of Sheol, lowest depths of the pit. Jonah chapter 2 verse 2, Job chapter 17 verse 16, Isaiah chapter 14 verse 15. Ang in charge ay sino? Yung serpent. Sa mga dead souls, yung mga sinners. Saan sila dadalhin? Sa belly of Sheol. Kaya sabi rito, sabi sa snake, and you shall eat dust all the days of your life. Pag sinabing eat dust, we are all dust, right? Ang ikukonsume niya, yung mga tao, yung mga patay. Dead souls. Sinners. Yung mga body nila, iko-consume niya. Yung mga dust, yung mga tao, di ba mamamatay, babalik sa dust. Pero yung kaluluwa nila, sinaswallow ng belly of Sheol. All the days of your life, sabi, yun ang kakainin mo. Yung mga makasalanan, yung mga soul nila, pupunta sa belly of Sheol. Sino ang cause ng kamatayan, ng war, ng pagpatay, lahat? Makikita sa Book of Revelation, di ba? Evil spirit, si Satan. Ikatlo, tandaan natin, nabubuhay tayo, we are living in our pre-existing life. Tulad na binasa ko sa Luke chapter 16 verse 19 hanggang 31, si Lazaro tsaka yung mayaman. Nabubuhay pala tayo sa nag-i-exist na nating buhay. Kaya minsan,
nagkakaroon tayo ng reflection. Parang deja vu. Nangyari na to Parang naganap na to. And then you will realize, lalo na yung malapit ng mga mamatay na tao, nararamdaman nila parang malapit na to. And then they predicting na parang ganito sa akin hanggang sa mamamatay. Hanggang sa namatay, totoo nga nangyari. Kasi nga, we are living in our pre-existing life. Nag-exist na tayo Kung hindi nyo nalalaman, etong buhay natin dito sa mundo, hindi nyo mababawi ito, hindi nyo mababago. Kaya nga wala nang second chance dito When you reject Jesus Christ, that's it. There's no more second chance. Kaya nga sinabi ng Panginoon, sino man magkaila sa Kanya ay ikakaila niya rin. Nahatulan na. Those who rejected Christ, na-reject na sila. Ibig sabihin, they are already condemned. Ang masasabi lang natin dito, tulad ko sinasabi ko sa inyo, na magiging eye-opener sa atin ito. Yung buhay natin dito sa earth, akala nyo kinabukasan, meron pa? Kung ngayon nyo naririnig ang Biblia, sabi nga if you hear the word of God, don't harden your hearts. Huwag nyo patigasin ang puso ninyo. Tanggapin nyo na kagad ang katotohanan na wala tayong magagawa kung wala tayo kay Kristo. Si Jesus Christ naparito nung sinabi niya, it is done, it is finished. Finish na. Yung flow lang ng buhay natin ngayon, kumbaga sa agos ng tubig, nakasakay tayo, parang tayo, yung dahong tuyo. Tayo yun, nakasakay sa ibabaw ng tubig. Papunta na tayo sa falls, sa pabagsak. Ibig sabihin, nakadestined na tayo sa anuman. Kaya ang sino man tumanggap sa Panginoong Kristo ngayon pa lang, o natanggap mo na ang Panginoon, yung buhay mo, naandun ka na sa future. I-open ng Diyos yung aklat ng buhay. Tulad na nakita ni Apostle John sa Revelation, naganap na yung partial ng pangyayari sa mundo, sa mga tao, mga mananampalataya, nakita niya na ron. Ibig sabihin, although walang sinabi ko sino-sino mga pangalan na nando, pero yung mga hindi ron nakitang pangalan doon sa aklat ng buhay na nasa langit, ibinulid sa impyerno, sa hell. Romans chapter 8 verse 29, For God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Pansinin niyo to. Ang sabi, whom He foreknew, ang kanyang naitalaga, nakilala na, foreknew. He also predestined. Itinalaga na. So, bakit nasulat ito? Kasi nga, halimbawa, ang Panginoon, nakikita niya, nandun siya sa glasses nanonood siya, nakikita na tayo, nakikita niya ako rito. At nakikita niya ako rito, at ako'y magiging tapat sa kanya magpakailanman. Nakikita niya ako rito. Yung sarili ko, yung future ko, nandun sa langit, nakikita na rin yung past ko. Nakikita ko yung past ko, ito ko dati. That's what God wants you to know. Yung papanoorin lang natin pag nasa langit na tayo, yung past natin, ito na pala yun. And then suddenly, after we watch everything na nandun, and then God will gonna change everything, and then we have a new beginning dun sa new heaven and new earth. Kaya dito, ang sabi rito, those He foreknew, kilala na tayo ng Panginoon, He also predestined. Predestined sa Kanyang kingdom. Itinalaga. To be conformed to the image of His Son. Tulad ng Kanyang anak na si Jesucristo, ating Panginoon. Kaya nga tinawag tayong sons of God.
Si Jesus Christ ang begotten Son of God, and we are sons or children of God. Ephesians chapter 1 verse 5, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Ito na naman, predestination. Bakit may predestination? Kasi nga, God already foreknew us. Nakita na tayo sa kalangitan. Kahit i-rewind pa ng Panginoon ang earth o ang pangyayari sa earth, yung tayo mismo nasa future, hindi na mababago yung kasi once you receive Jesus Christ, that's final. If you receive Him as your Lord and Savior. Look at Jeremiah chapter 1 verse 5. God said to Jeremiah, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Prophet to the nations. Hindi sinabing nation lang o singular, nations sa lahat ng bansa. Si Jeremiah, bago pa siya i-form ng Diyos sa womb ng kanyang nanay, kilala na siya. Kasi nakita na ng Panginoon yung future, at nakita niya si Jeremiah ay tatanggap sa kanya at magiging lingkod. Kayong wala pa sa Panginoon Kristo, kapag hindi nyo tinanggap ang Panginoon sa panahon natin ngayon, wala na kayong future doon. The only thing na malalaman ninyo na kayo ay ibinubulid na sa lake of fire. Itinatapon, if your name is not on the list, yung pangalan mo sa aklat ng buhay na nasa langit. Kasi ang Diyos sa kanyang trono, napapanood niya na. Yung nangyayari dito sa mundo, He already watched it. Yung nangyari sa atin kung kailan tayo mamamatay, let's say kung kailan tayo tatanggap, at kung kailan tayo mababawian ng buhay, napanood niya na. Maging na mga anghel sa langit. We are all a spectacle ng mga anghel sa langit at ng Diyos, ng mga tagalangit. Alam niya. Alam niya kung ikaw ay tunay na umiibig sa Diyos at nagmamahal. Alam niya yun. Alam niya kung ikaw ay tunay na umiibig halimbawa sa iyong asawa. Alam niya. O ikaw ay tunay na umiibig sa iyong girlfriend o boyfriend. Alam ng Diyos. At higit sa lahat, kung ang sarili mo ay iniaalay mo sa tunay na Diyos na buhay bilang handog na buhay para sa Kanya at ang salita Niya ay iyong ipangaral sa iba sa pangalan lamang ng Panginoon Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ay alam Niya. Acts chapter 2 verse 23. Ito yung kamatayan ng Panginoon sa krus. Him being delivered by the determined purpose. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung kanina pa. Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Nung makita ng Panginoon, lahat ng kanyang nilikha, parang ni-rewind niya, napanood niya. Nakita niya na si Adan nagkasala. At nung kalagitnaan na, ito lumalala na. Nagpadala siya ng taong mangangaral si Noe. At sa baha, siyang naligtas sa kayong mga pamilya niya. Pagkatapos, ito na dumating ng panahon na kinakailangan bumaba ng Panginoong Kristo sa lupa. Upang yung darating na mga taong bagong henerasyon ay makakilala sa Kanya. Namatay siya ng once and for all. Minsan lang. At nung mamatay siya at muling nabuhay, umakyat sa langit, nando na siya nagmamasid sa atin. 2,000 years ago na nakalipas.
Ang nakikita ng Panginoon, ang nangyayari na ngayon sa kalangitan, alam nyo kung ano, yung future na natin. Kung ano tayo ron. Ayun ang nagaganap. Kasi God already watched and knew what happened to the world at sa atin. Mga kapatid, ganyang ka-advance ang Diyos. Alam niya ang simula at ang wakas. Kaya nga tinawag siyang the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Napagmamasda na kagad tayo ng Panginoon. At matatandaan ninyo yung 24 elders doon sa Bible. Yung 24, isa sa 24 elders, kausap si Apostle John, di ba? Tinanong si John, saan ang galing ang mga taong ito? Galing sa iba't ibang panig ng mundo, di ba? Ano sabi ni Apostle John, kayong nakakaalam? In my own understanding, yung elders na yun, isa sa mga elders, alam nyo kung sino rin yun? Future ni John yun. Ni Apostle John. Future niya yun. Kaya sinasabi ng mga scientists, yung quantum leap, hindi rin pwedeng magkita yung iisang tao sa future tsaka sa past. But God already did that many times. Etong si John, yung future niya, future John, ay nag-usap sila. Siyang nakakalam. Tatandaan niyo yung mga alagad niya, di ba? In-appoint ng Panginoon bilang mga judges ng 12 tribes of Israel. Yung 12, minus Judas Iscariot, of course. At yung 24 elders na yon, sinasabi, maaring yung 12 tribes of Israel yon, yung mga anak ni Israel, minus Reuben. It's possible. And we don't know who. Sapagkat Diyos lang nakakalam kung sino ilalagay niya maging elders o yung sa paikot niya. Pero yung 12 alagad ng Panginoon sa Kristo ay sinabihan niya na silang mag-ahatol sa 12 tribes of Israel, sa mga Hudyo. So kung itong lalaki na to ang nakausap niya ay yung past, yung isang elders, yung past na John, na sarili niya, there's nothing impossible with God. Doon makikita natin na overstep ng power of God ang paniniwala ng science about quantum leap. Na pwede pala yun. That is true. Na mangyayari at mangyayari yun. Mga kapatid, dito makikita natin dito. Binigyan tayo ng Panginoon ng maraming chance pa. Pero once you hear the Word of God, tulad ngayon, ito na yung pinaka last chance. Maybe tomorrow will be too late for you. Ang Panginoon ay hindi nalilimitahan ng layo at distansya. He is the same God, omnipotent God, all-powerful, omnipresent God, omniscient God, nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang Panginoon sa Kristo ay nandun na sa future natin. At tayong mga nanampalataya tumanggap sa Panginoon, ay nandun na tayo sa future. Hindi natin alam, di natin nakikita sarili natin dito sa future, pero nagaganap na yung future. At matagal na naganap, nandun na tayo. Sabagat itong mundo na to ay destined to be destroyed by fire according to the Bible, according sa prophecy ng Panginoon. So, subalit meron tayong new heaven and new earth. At yung kasaysayan, kaya hindi mababago ng mga tao, hindi pwede nilang hulaan ang ganito, kailan darating ang Panginoon. Hindi. Sapagkat nangyari na, naganap na yon. Sinabi ng Panginoon, it is done, it is finished. Wala nang pwedeng humula pa ng sasabihin nila na sila yung Kristo. No, mga false prophet na yon. Kaya itong kailangan natin, panaligan natin ng Panginoon para hindi mahuli ang lahat sa atin. Maraming salamat sa inyo. Ito yung kapatid na si Brother Joe.
Pagpalain lahat kayo ng Panginoon. To God be the glory in Jesus' name. Amen.